Mr. Chair, Yes, Vice President. sir, Sara pasensya ka Duterte. na. Wala talaga kaming kakampi dito. But I really request to strike out pagwawaldas. Mr. Chair, I concur with the point of the Vice President. We can strike it out. Yes. Could you put Hi, ma'am. pangako po? Ayaw nga po. Sige na, bumaba na. Nakarinig ka eh. Baba tayo, baba tayo. Baba tayo. Nag-ambush dito. Wala kami. Muna bago sasagot si Ma'am. Okay. Hindi ko pa nababasa yung kanya statement. Pero pag nabasa ko na, maghanda kami ng sagot. Kasi hindi ko rin palalampasin yung ginagawa nila sa akin. Sasabihin na raw kayo ng NBI. I would gladly answer yung gusto nilang mga tanong na ipasagot. Pero dapat sumagot din sila sa mga tanong ko sa kanila. Mag-uusap na lang kami doon pag nandiyan na yung subpina. Ma'am, si Colonel Nolasco, how's the pan-professional links? This is the reason why we don't want to discuss confidential funds, and yan kaya may batas na bawal pag-usapan ng confidential funds. Ulit na namin sinasabi sa House of Representatives. Ma'am, pero tama po ba yung testimony kanina na ito si designated? We will wait for Colonel Nolasco. Next question, please. Ma'am? Last two. Maria, make it brief. Make it brief. PM said po na kung ganun po kadali magplano pagpatay sa presidente, paano pa kaya sa pangkaraniwan ng mamamayan? Kung ganyan kriminal na pagtatangka, hindi dapat pinapakit ang pas, yan ay aking papalagan, sabi ni PBBM. Oo. 'Di ba? Pumalag nga yung buong bayan nung pinatay ng pamilya nila si Benigno Aquino Jr. O ano? Next question. Next question. Ma'am, Asal. na-verbalize niyo na po ba sa administration yung tungkol sa threat sa inyo? Pangito po kasi. Yes ma'am. Ay hindi pa ma'am. Nag-complain ako noon, if you can remember, in the media, and then they dismissed it. Everything is well documented with documents and videos, and nagsabi ang NSC na national security concern ang threat sa president, pero apparently they really do not consider the threat to the vice president as anything of a concern. So, what kind of country is this? Hindi ba kaparte ng gobyerno ang vice president? Hindi ba ako binoto ng mga tao? Hindi ba ako ang vice president ng buong Pilipinas, ng lahat ng mga Pilipino? Are you taking legal action po, ma'am? Dun sa threat? Ma'am, I do not expect fairness from this government. Really, truly. That is the reason why I'm pussyfooting with court cases. We do not expect fairness. Imagine mo, saan ka nakahanap na na-admit na yung tao sa hospital, bigla na lang papasok, discharge na siya in less than an hour. Saan ang hustisya dyan? Saan ang hustisya dito? Sa bayan. Last two questions, Ma'am, please. in-extend po yung detention order para kay Attorney Lopez. Ano po yung next steps niyo po for this? I questioned it doon kanina. Pinapahirapan pa nila ako. Ano sinabi nila? Dinetain nila yung tao dahil sa due process.
Dahil, ano ba yung sinabi niya? Walang due process ang pagpapatanggal kay Gloria Mercado at iba pang officials ng Department of Education. Ano sinabi ko kanina? The position of a USEC and ASEC is a position of trust and confidence by the appointing authority. Ngayon, ang appointing authority ng USEC at ASEC ng DepEd is the President of the Republic of the Philippines. Dapat tinatanong ng House of Representatives bakit tinanggap ni Pangulong Marcos ang resignation ng mga USEC at ASEC na yon sa Department of Education. Last question. Bakit nila pinipinalize si Yusek Lopez? Hindi ba dapat ang pinipinalize nila ang appointing authority? Isa pa, sir. Sandali. Ano po yung sinabi nila? Evasive. And now, you clearly see, she doesn't know anything. Nasa DepEd pa pala tayo. Pero pagdating natin sa OVP, makikita ninyo, she doesn't know anything about confidential funds. So, saan doon ang evasive answers? Last question. Nagsusulat, penalize nila si Yusek Lopez for writing a letter to the Commission on Audit on the position of the Office of the Vice President regarding the release of documents regarding confidential funds. Bakit mo ipipinalize ang tao pumirma para sa isang opisina, posisyon ng opisina? Saan ang hustisya dito? And ano sinabi nila kanina? Diba? Apparently, hindi nila alam ang batas. Ano sabi nila? Questionin mo na lang sa korte. Saan kami pupunta? Sa mga ginagawa sa amin. Mismong komite, alam na nilang mali yung ginagawa nila. Sasabihin lang sa amin, pumunta ka sa korte. Napakadali na sabihin nila, okay, we will set aside the detention order. Pero hindi. Mali na nga yung una mong detention. Mali pa yung sumunod mo na order. And then sasabihin mo sa tao na nakakulong, na hindi makalabas, lahat, kahit ako, hindi ako makalabas basta-basta, dalhin mo yan sa korte. Tama ba yun? Kayong mga taong bayan, tanungin ko kayo, tama ba na hindi alam ng ating House of Representatives kung ano ang mga batas? Ma'am, you finally decided to Last take question, your oath kanina. Why DP? For the sake of the personnel of the Office of the Vice President. Because I clearly, sinasabi ni Joel Chua doon, na we will not recognize you without an oath. And then, I'm continuing to question the constitutionality of their rules. Pero I cannot help the personnel of the Office of the Vice President if I have no personality to speak in that hearing. So I had to take that oath. Pero, kailangan. Hindi naman ako galit sa inyo. Nagpapasalamat ako sa inyo sa tulong ninyo kay Yusek Lopez at sa lahat ng OVP personnel. Will you go up to the Supreme Court to question? Kasi may jurisprudence naman on contempt powers of Congress. Yun ang sinasabi ko, sir, no? Parang, we don't trust anyone anymore in this country. We don't expect justice anymore in this country. This is clear political harassment. This is clear political persecution. Pag-threat sa'yo, baliwala. Pag-threat sa kanila, national security. Saan ka? One thought niya lang. Yung pong testimony ni Fajardo, do you think that will hold water as far as maybe pinning you down is concerned, or doesn't establish anything? If they file cases or an impeachment case, whatever case, we will answer that in the proper venue. Kung meron man silang hanap na mali doon. But apparently, nakikita nyo kanina na uubos na yung tanong nila, hindi pa sila makapag-contempt kay Edward. Kasi nagsasabi ng totoo yung tao. Ma'am, you said contempt. Are you expecting again anything?
contempt sa hearing na yun? Yes, we expect that. We expect contempt, detention. We expect, ang term ni Yusek Laika is terrorizing me. We expect them to terrorize the Office of the Vice President personnel. Ma'am, your message to President Bongbong Marcos that he said na papalagan daw po na itong death threat ninyo, hindi niya palalampasin. Yes, sinabi ko na kanina, papalagan ko din yung ginagawa nila sa akin. Ma'am, speech siya as a speaker. I mean, we don't know the content. Yes, yes. Kaya ako kayo binibigyan ng interview para huwag kayo makinig sa kanila. Thank you. Thank you. Thank you. Kaya pa. Just watch.